What is up mga kadwa? Lalong-lalo na sa mga taga Davao dyan. Pakishare nga itong video na to lalo na dyan sa mga tao sa Davao. Sana makinig kayo ha. Kasi may naririnig ako na yung ibang barangay officials dyan ay na dating kampi sa mga Duterte ay bumabaliktad. Yung ibang mga barangay officials. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka may binigay sa kanila na kung ano man. Wag na wag kayong babaliktad. Wag na wag kayong babaliktad kasi mawawalang saysay ang pagtitipon-tipon nyo dyan para suportahan si Tatay Digong. Mawawalang saysay na ipinaglalaban natin si Tatay Digong. Mawawalang saysay na kahit kami dito sa Luzon ay sinusuportahan kayo, sinusuportahan ang mga Duterte dahil may malasakit ang mga Duterte sa mga tao dyan sa Davao at sa buong Pilipinas. Pagdating ng eleksyon, alam niyo, walang masyadong makinarya ang mga Duterte. Kung meron man siguro silang makinarya, kaunti lang compared sa mga kalaban nila dyan. Isipin mo ba naman, bilyon sa kanila, di ba? Yung iba, wala akong sinasabing specific na group. Pero sa kanila, kunti lang. Tinasabi ko sa inyo, pag bumaliktad kayo, bantay lang ha, bantay lang. Yung babaliktad, mga kayo, ha? Mga visit kayo kung babaliktad kayo. Kung mababayaran kayo, ganito ang gagawin nila, ha? Di ba, nagbigay na sila nung nakaraan. Magbibigay pa sila, ewan ko kung ilang beses pa. Tapos, pagdating ng eleksyon, siguro mga ilang araw, or the day before ng eleksyon, bibigyan ulit kayo nila. Bibigyan ulit kayo nila. Di ko alam kung magkano ang ibibigay. Huwag nyong ipagbili ang boto nyo. Kunin nyo lahat ng binibigay nila. Kunin nyo lahat dahil pera ng taong bayan yan. Pera natin yan. Kunin nyo lang. Pero huwag nyo silang iboto. Doon tayo sa may malasakit na leader na totoong pinaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Doon tayo sa Duterte. Diyan kayo, diyan sa Davao. Duterte. Kita nyo naman yung previous na admin before Duterte. Makita nyo naman talaga yung difference, di ba? Meron pang iba dyan nagsasabi na naging traffic daw sa Davao nung Duterte na yung namuno. May nagsasabi dyan. Diyan sa inyo, diyan sa Davao. Pero hindi nila alam na ang hindi nila pinapaliwanag sa inyo na isang effect ng isang lungsod na umuunlad ay ang trapiko. Meaning na dahil umuunlad na ang isang lungsod ay nakakabili na sila ng marami na silang negosyo, nakakabili ng mga sasakyan, maraming investor na pumapasok. Ang ini-emphasize lang nila ay traffic na daw, ganyan. Kasi nung nakaraan, hindi traffic kasi nga walang ginagawa. Hindi makapagpasok ng mga investor. Di ba? Huwag kayong magpa-brainwash, mga tao sa Davao. Walang saysay talaga yung pinaghirapan yung mga puyat pagod nyo sa pagtulong kay Tatay Digong. At kami rin na sumusuporta sa kanya. Kayo dapat ang magsimula dyan. Sila dapat ang iluklok nyo sa pwesto kasi sila ang tunay na may malasakit. Sabihin na natin political dynasty. May political dynasty dyan sa Davao. Pero kasi subok na. Di ba? Alam nyo na ang capabilities ng mga Duterte. Alam nyo na yung kaya nilang gawin. Kung political dynasty sana yan na wala silang ginagawa, buwagin nyo. Pero hindi eh. Di ba? Totoong may malasakit, lalo na si Tatay Digong sa inyo dyan sa Davao. Kapakanan ng tao ang kanyang iniisip. Marami rin siyang pinuntang project dyan, di ba? Development, nung siya ay Pangulo. Tapos, pagbabaliktad kayo sa kabilang grupo na na mas malaki yung binulsa kaysa wala akong specific na grupo na sinasabi. Mas malaki yung binulsa kaysa sa nagawa.
Yung iba dyan na walang malasakit? Ha? Umayos kayo, uy. Dyan sa inyo dapat magsimula. Huwag kayong magpabili ng boto. Again, inuulit ko at sinabi na rin yan ng mayor nyo dyan, si Mayor Baste. Tanggapin nyo lang kung ano ang bibigay nila. Kasi sa inyo yan eh. Sa atin yan eh. Pera ng taong bayan yan eh. Di naman sa kanila yan eh. Tanggapin nyo yan. Pambili nyo ng ano, gusto nyong bilhin. Pero pagdating sa eleksyon, sila pa rin ang iboto nyo. I mean, mga Duterte ang iboto nyo. Ang line-up nila. Huwag na tayong bulag sa pera. Sa panandaliang kasiyahan, sa ayuda. Ano, bibigyan kayo? Sige, sabihin na natin ilang buwan silang nagbibigay. So, isa-sacrifice nyo yung ilang buwan, ilang linggo na binigyan kayo ng pera para sa mas mahabang pag-asenso ng lugar nyo. Huwag ganun. Huwag nang bahala na. Huwag nang bahala mentality. Nagiging selfish lang kayo. Bahala na. And huwag nyong isipin na may utang na loob kayo or may utang kayo sa mga politiko na nagbibigay ng pera. What you don't realize is that binabayaran na kayo, binibili na ang inyong boto. Meron na tayong balita dito sa May Buhangin yung mga paraphernalia na para sa eleksyon na nasabat. Sumbong nyo kung meron kayong makita. Kasi kagaya ng sinabi ko, hindi maiiwasan na may dayaan na mangyayari. Lalong-lalo na kung napanood nyo yung isang parang attorney siya na nakikipaglaban or vino-voice out niya or sinasabi niya yung COMELEC na parang may simpleng bagay na gawin nila para, I think, for transparency, para hindi magkaroon ng dayaan, pero hindi ginagawa ng COMELEC. And dun pa lang na hindi nila pwedeng gawin yung napakasimpleng bagay ay parang indication na yon na magkakaroon ng dayaan. Kaya dapat talaga dyan sa Davao, maging solid kayo. Kailangan milyon-milyon ang lamang. Ilan ba yung botante dyan? Kailangan talaga substantial yung lamang. Natatakot kayo na i-track kayo na kung talagang bumoto kayo sa kanila, sa mga nagbayad ng boto nyo? Huwag kayong matakot. Sila ang takutin nyo. Again, dapat sa inyo magsimula dyan sa Davao. Mawawalang saysay ang lahat. Ayaw nyong may umupo dyan sa inyo na ang priority ay kaperahan. Bantay lang kayo, Peace.